pinabayaan mga kababayan ng previous administration. At that could be the reason why mga kababayan na kahit kinuha niya as Vice President si Inday Sara at nang manalo sila sa Unity, ang gusto ni Inday Sara mga kababayan na hawakan yung Department of National Defense, pero hindi niya binigay. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Tinumbok na mga kababayan ni Commodore J. Tariela, spokesman ng Philippine Coast Guard, kung sino yung mga ginagamit dito ng China sa propaganda. Sino niya, Mr. Maravillas? Ha? 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 Ayan po, mga kababayan. Ayan po yung post ni Commodore J. Tariela. Diretsahan na po na tinukoy ng magiting na Commodore kung sino itong mga Filipino na ginagamit po ng China sa mga propaganda nila dito sa kabagaan niya, Mr. Maravillas. So tama po mga kababayan, yung mga kwento natin, sa bagay di man po di man nila tinatago. May programa nga sila pong gikan sa China. Ay, gikan sa masa para sa masa. Yun ang ginagamit nila po na mouthpiece. Talaga niya, Mr. Maravillas. Walang iyaan na ito. Mismo mga kababayan. So ito yung sabi rito, published by Impact Leadership. Baga isipin ninyo, gawa-gawa natin ito laging may base po. Ito yung post mga kababayan sa X, yung dating Twitter ni Commodore J. Tariela. So sabi niya sa kanyang post mga kababayan, ito anyang mga Filipinong ito. These are Filipinos and they are participating in interviews or receiving coverage from a media outlet affiliated with the Chinese government. Saka mga kababayan, doon mismo sila nagpapa-interview. Hindi lang po dito, mga kababayan. At talaga, desidido sila na isulong po ang propaganda narrative ng China. Sabi ko nga po sa inyo, kahapon lang, nag-sponsor po sila ng isang forum doon sa Quezon City. At pinalalabas nila mga kababayan na yung ating Pangulong Bongbong Marcos pumasok sa proxy war agenda mga kababayan ng Amerika at kinakaladkad po ang Pilipinas sa isang malaking gulo. Isusubo, yun ang kwento nila mga kababayan. Line of story, yung narrative nila. Kinakaladkad ang Pilipinas sa gira at ipapahamak yung ating mga mamamayang Filipino. Gagawin ba yun po, mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos? So itong mga taong ito, nagpa-participate sila sa interviews o receiving coverage from a media outlet affiliated with the Chinese government. It is worth inquiring by China. It is worth inquiring why China would allow them to be featured by their propaganda arm before buying their arguments. Obviously, their views definitely align with China's false narrative and misinformation about the West Philippine Sea. Madaling sabi, kino-confirm na mga kababayan ni Commodore Tariela, itong mga taong ito, mismong agenda ng China, ang sinusulong po. Their claim that the tension in the West Philippine Sea is caused by the United States is a red herring fallacy. Meaning, they are attempting to divert attention away from the fact that the escalation is actually caused by the People's Republic of China, not the Americans. Yan nga po mga kababayan, ang kanila pong line of propaganda. Ang nanggugulo po, ang totoong nanggugulo
yung China kasi sila nga yung pumunta rito. Sila yung nangbubuli. Pero ang kanilang kwento mga kababayan, yung Amerika na ngayon yung nanggugulo. When in fact po, yung Amerika hininga natin ng tulong. Kasi nga po, yung pakikipag-usap ng mga previous administrations including the past administration, yung administrasyon mismo ni Digo, hindi po naging effective. Nakibagbarkada po nga ang previous administration, ganun pa rin. Kinakamkam nila. Gusto nila tayo makipagbarkada sa China para hindi lang tayo iimik, wag lang tayo magreklamo habang kinukuha nila yung atin. Ngayon, nang baguhin ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang policy and dealing with the problem dito po sa West Philippine Sea at humingi tayo ng tulong sa Amerika. Anyway, atin pong katratado for a long period of time already. Tayo na ngayon yung binabaliktad. Ang kwento nila mga kababayan, yung Amerika yung nanggugulo. Sakto sa propaganda po ng China nang gustong mangyari, wag lang tayong hihingi ng tulong habang tayo po ay pinagsasamantalahan nila. Kasi pag humingi tayo ng tulong tulad ng ginagawa ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kinakaladkad ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa isang proxy war ang ating bansa at sinusubo ang mga mamamayang Filipino. Ganon mga kababayan ang kwento ng mga propagandista ng China. At alam na ninyo, pinakita na yung mga muka kung sino-sino sila. Inablis mismo po ni Commodore Tariela, wala na pong takip-takip, tinombok na po. Kaya sabi po ni Commodore Tariela, ipakita ko sa inyo para Commodore, ito, J. Tariela. Ayan si Commodore Tariela yan So sabi niya po, it is important anya for us to remember that in the previous administration, there was a deliberate decision to distance ourselves from the U.S., even to the extent of not conducting balikatan exercises during his presidency. At hindi po, pati yung ating balikatan, which is an annual activity po with America, as we have a treaty, a defense treaty po, inabandon po ng previous administration. Yan ang sabi dito. To the extent of not conducting balikatan exercises during his presidency, despite efforts niya to establish closer ties with Xi Jinping, China has continued to harass Filipino fishermen, create difficulties in our resupply operations, and unlawfully encroach upon our exclusive economic zone. Ibig sabihin po, yung mga propaganda line nitong mga pro-China na noong panahon ng previous administration niya, naging tahimik dyan, hindi po totoo. Ganon pa rin, mga kababayan. Mas lumala nga po. Hindi nga lang nag-iingay kasi hindi ini-expose po. Walang coverage masyado yung media, mga kababayan. Kasi nga po, hindi po pumapalag yung previous administration, hinahayaan lang sila. Ganon. Kaya nga po, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yun ang campaign promise niya, that not a single square inch, mga kababayan, yung hahayaan niya na makuha po ng any foreign power. Kaya nang manalo yung ating Pangulong Bongbong Marcos, palibasa po siya, may isang salita. Bagong Pilipinas po. Bagong Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyo, may isang salita. Kaya pala ganun yung pagkagawa ng lyrics po ng kanyang campaign, Yung political campaign jingle niya, kasi very much aware siya kung ano yung nangyayari. Pinabayaan, mga kababayan, ng previous administration. At that could be the reason why, mga kababayan, na kahit kinuha niya as Vice President si Inday Sara at nang manalo sila sa Unity, ang gusto ni Inday Sara, mga kababayan, na hawakan yung Department of National Defense. Pero hindi niya binigay. Di binigay ni President Bongbong Marcos yung depensa.
kundi ang binigay sa kanya yung DepEd kasi alam niya po. Alam niya kung ano yung mangyayari kung si Inday, mga kababayan, ang Department of National Defense Secretary. Gets na ninyo? So, lumilinaw na po, mga kababayan, ang lahat. So, huwag kayong maniwala sa mga kwento nila, mga propaganda ng mga DDS vloggers po, that during the time of Maudigs, tahimik dyan. Tahimik po kasi hindi sila nagre-reklamo habang nagsasamantala yung mga Chinese. Walang transparency na nangyayari. Walang reporting po ng harassment. Malinaw po yung sabi rito ni J. Tariela. Siya yung spokesman ng Philippine Coast Guard. Aware na aware siya ng mga pangyayari po. Despite efforts to establish closer ties with Xi Jinping, China has continued to harass Filipino fishermen, create difficulties in our resupply operations, and unlawfully encroach upon our EEZ. Anong sinasabi po ng kanilang mga minions dito? Ng mga propagandistang pro-China, mga DDS vloggers po, including itong si Harimau, tahimikan niya noon. Kasi barkada natin yung China, hindi natin inaaway. That is false. Now, the question arises, are the Americans truly responsible for China's escalation of tension? Yan ang tanong po. Kasi yun po, mga kababayan, ang pinapakalat ng mga propagandista nila na ang kausa ng tension po sa West Philippine Sea, yung pagpasok ng mga Amerikano. Ang mga Amerikano, napakatagal na po rito. More than 50 years na nating katratado. Paano po, mga kababayan, dating may annual balikatan tayo. Nagka-tension dyan nang pumasok po sila. Napakalinaw po. Hindi dahil sa pagpasok ng Amerika. Kasi yung mga Amerikano, matagal na nating barkada. Matagal na nating Mutual Defense Treaty. Tahimik man po dito sa atin. At nang matanggal nga po, yung American bases po, doon sila nagsimula sa pag-abante po dyan. Kasi naman niya Mr. Maravilla, sila yung nasa likod ng mga movements noong panahon ni Marcos. Mismo po, sila yung nasa likod. Pareho nilang ideology, yung pinaglalaban. Sino pa man yung mga siging sigaw-sigaw noon laban sa presence ng American forces dito? Di ba sila? Ito po yung sinasabi ni Commodore J. Tariela. Ito pong media outlet na ang sabi po niya, affiliated with the Chinese government, Global Times. Pinifeature po si Mao Digso. April 16, 2024. Sabi dyan, the Philippines has no quarrel with China and it's the US that is trying to push for a war. Former Philippine President Duterte warned, adding that Americans would die for Filipinos. Sakto po. Yan mismo yung sinabi po ni Mao Diggs. Sinisiraan niya, mga kababayan, yung mga Amerikano, na yung mga Amerikano niya, hindi man makikipaglaban yan para sa mga Filipino. Ibig sabihin, hindi irerespeto at linalagyanan niyang duda yung Mutual Defense Treaty. Nilalaso ng dating leader, mga kababayan, mismo ng ating bansa na yung mga sinasabi ni President Joe Biden at ng mga officials niya, si Austin, si Blinken, na ulit-ulit sinasabi na yung relasyon niya ng Pilipinas at ng Amerika with the Mutual Defense Treaty is ironclad. Yun ang gustong i-destroy, mga kababayan, sa propaganda nila. Tinataniman ng pagduda ang isipan ng mga mamamayang Filipino. Nilalason po nila para mag-withdraw ng support ang ating mga mamamayan sa ating Pangulong Bongbong Marcos na ang
strategy para i-push back ang pagsasamantala ng China dito sa West Philippine Sea is to engage our allies. Number one, siyempre dyan yung Amerika. And siyempre yung Japan, Australia, at saka yung European countries. Yan tanong kay Maudigs, what about the Chinese? Ipaglalaban ba tayo ng mga Chinese? Lalong hindi po, kasi yung mga Chinese nang i-spy po nga dito sa atin at patuloy na piniperwisyo yung ating karagatan na nasa loob ng exclusive economic zone at binobomba tayo, muntik ka nang madisgrasya. So lalo na yon kasi aggressor sila sa atin. Tama pa? So saan tayo kukuha ng saklolo sa patuloy na pagsasamantala ng China? So ang gustong mangyari ni Maudigs, manahimik lang tayo at yung kanyang pa-joke-joke na gawin na ninyo kaming province dito, yun ang gusto niyang mangyari. Kung joke yun sa kanya, sineryoso yun ng China ni Xi Jinping. Kaya nga na-involved din mga kababayan. Ang issue po dito sa West Philippine Sea is not a joking matter. Seryoso po siya kasi nakataya po yan dyan mga kababayan yung future ng ating mga mamamayang Filipino, the next generation po. Ito pa yung isa mga kababayan na assuming masyado, nakikipag-negotiate po doon sa China. Kinakausap niya daw, feeling nila nasa poder pa sila ni Maudigs. Anong authority? Anong representation? Bakit ka makikipag-usap? Di ba? Wala po sila sa tamang pag-iisip. Wala silang mandato. Tapos na yung kanilang turno. Ang kanilang mandato galing sa mga mamamayang Filipino. Kaya ang dapat ginagawa nila, kung may hiya pa silang natitira, ay manahimik na sana. Kaya lang talaga hindi manahimik po. Kasi nga po, ginagamit sila ng China. Mismo nang si Commodore J. Tariela ang nagsasabi. Ito nga ang kini-question niya. Global Times, media outlet na affiliated po sa China. Sabi rito, Global Times News, it is misplaced belief that America will come to the Philippines assistance. Parehas po. Former Philippine presidential spokesman Harry Roque said, the issues between the Philippines and China are better resolved through negotiation and diplomacy rather than litigation. He added. 6 years kayo, di ba? O bakit hindi ninyo nagawa? Kumbaga yon ang pinakang effective na pamamaraan. Di ba lalong lumala? Lalong lumala po yung sitwasyon. Kaya nga binago po ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung strategy kasi hindi siya effective. Yung pagbarkada lang tayo, makipag-usap, bilateral. Kasi nga po, weak country tayo. In any negotiation po, hindi ka man irerespeto if you are on the weak position. You negotiate with strength. Ganon po ang effective way ng pakikipag-negotiate. Kaya nga po, kinakamuti lang tayo ng China. O bakit sila ngayon, mga kababayan, natataranta? Si Xi Jinping natataranta ngayon. Bakit? Yung mga kaalyado natin, sumaklulo na sa atin, mga kababayan. At pinakikita nila yung strength. So nasa tamang direksyon po tayo na tinatahak. Kaya po, yung China ay natataranta, nagagalit po sila. So gumagamit sila ng mga tao para lasunin yung mga isipan ng ating mga mamamayang Filipino. Kasi ang ginagamit sa ating strategy is divide and conquer. Tama ba? Pag tayo pong palilin lang sa kanila, don't fall to their trap. And identified naman natin kung sino yung mga ginagamit nilang mga personalities. Huwag po tayong makikinig sa kanila. Ito pa yung isa, mga kababayan. Lahat ito nasa post ni Commodore Tariela. Sino ito? Si Malo Tikia. Ito yung laging ini-interview po sa kanilang istasyon, SMNI. Sige, propaganda po. At pag nagpa-survey po ito, lagi pong top si Inday. Ayan, sabi diyan. We cannot be a proxy in any war the US wants to pursue in any place in the world.
the Philippines is not prepared to bear the risk internally and with its economy for any war. Ayan po yung sabi ni Malutikia. Sabi niya, I believe that non-regional countries should act as neutral players in the negotiations instead of active and involved players on the South China Sea issue. Open dialogue should be pursued and backroom negotiations maintained on the non-negotiable issues. So malamang mga kababayan, pinupunduhan itong mga taong ito para magsalita ng magsalita. Ano man yung rason po para sila dumaldal ng ganon? Nan dapat sana, kasi mga previous official sila, nananahimik na lang po sila at hinahayaan po yung pinili ng ating mga mamamayang Pilipino na magsalita at magtrabaho para po sa kapakanan ng ating mga mamamayang Filipino. And the chief architect of foreign policy po, yung presidente. Tapos na yung turno ng former president. Bakit laging nangingialam? Tama pa? May nagsusulsul po kasi. At may consideration siyempre. Pag walang considerations po, ano man yung rason kung bakit kailangan nilang dumaldal. Tama pa? And worse, gusto pa manggatong po ng uprising, gustong magkudita po. Ganon kaseryoso po ito. Kaya sabi po ng mga nag-react, confidential and intelligence funds have left the conversation. Kaya tama lang po yung confidential funds mga kababayan, tinanggal kay Inday. Baga kung saan pa yun magamit, imbes para sa interes po ng ating mga mamamayang Filipino, sa interes pa ng kung sino. Tama ba? So ibinigay dito sa binigyan ng malaking confidential fund yung Philippine Coast Guard at pinagati-ati pati yung Department of National Defense dinagdagan po. Sabi ng isa pa, salute to Commodore Tariela for calling out these traitors. Sabi ng isa pa, it is a clear evidence that they committed treason, pagtataksil sa bayan. Exactly. Modern day makapilis. Ayan ba? Modern day traitors. Sabi ng isa naman, Chicom Kibuloy Private Army Compound. Biglang nasama si Kibuloy sa conversation. By the way pala, na-mention na rin si Kibuloy. Ito yung latest na balita kay Pacquiao. DOJ asks courts to issue whole departure order versus Kibuloy. The regional trial courts in Davao City and Pasig City have been asked to issue whole departure orders against Kingdom of Jesus Christ founder Apollo C. Kibuloy to stop him from leaving the country. I believe the prosecutors have already filed their motions to issue a whole departure order. Sabi po ni DOJ Assistant Secretary Jose Dominic Clavano during a press briefing held in Malacanang kanina lang po. Sabi po ni Clavano, once you have a respondent or an accused that is a flight risk, especially given the resources that this person has, then the prosecutors are very diligent in making sure that does not happen. He pointed out that while the HDO has been issued yet, Kibuloy has been placed in a lookout bulletin of the Bureau of Immigration to monitor if the KOJC founder will attempt to flee the country. So far, he said, intelligence information received by the DOJ show that Kibuloy is still currently in the country. Hindi pa man daw nakakalabas ng bansa si Pacquiao. O ngayon, kahapon mga kababayan, doon sa forum sa Quezon City ng mga pro-China, kung saan nandun po si Harimau, sinasabi niya na hindi man tayo yung sinasabi niya rito, hindi man tayo sasakluluhan. Paano niya makasaklulo sa atin yung Amerika? Yung Amerika niya, pabankrupt na. Pero yung China na inaaway natin ni Bongbong Marcos, yun ang sabi po ni Harimau, mayaman na niya at maganda yung economy ng China. Yun ang linya ng propaganda. Maniwala man sa iyo, Harimau.
Yung economy ng China, pabagsak. Baliktad po. Yung American economy is recovering. Pero yung Chinese economy po, pabagsak. Yan ang balita rito. Philstar ngayon. Sabi diyan, economy ng China bumabagsak. Pag maniwala po kay Arimao. Ayan sa mensahe ni Chinese President Xi Jinping sa pagpasok ng taong 2024, inihayag niya ang mga problemang kinakaharap ng kanyang bansa sa ekonomiya. Anya nahirapan ang mga investors at dumarami ang mga mamamayan walang trabaho. Kita ninyo. Kaya gustong-gusto niyang makipagbarkada sa atin kasi dito, buwelo yung mga Chinese na makapagnegosyo sa atin at magsamantala dito sa West Philippine Sea. Kaya gusto nilang kontrolin lahat para maka-recover yung kanilang economy. Wala man sanang problema, yung territory lang nila, yung kanila lang parte. Huwag nang isama yung pati yung ating ayungin siyol po, gusto nilang kamkamin. Yung atin, dapat atin. Pag silang nangingialam, lalo pa ngayon, mga kababayan, because of the foreign policy ng ating Pangulo, ay laking impact sa kanilang economy po. Bakit? Yung mga investments nila rito, ayon, hindi na po ipinagpatuloy ng ating Pangulong Bongbong. Yung site ng ating Pangulo, investment galing sa Amerika, Australia, Japan, European Union. Yun na napag-usapan po doon sa Trilateral Summit. Kaya nga po, you can expect ng stream of investments dito po sa atin because of that Trilateral Summit. Kaya nagsiselos ng todo po yung China. Yung China ang pabagsak, yung economy. Huwag kayong naniniwala sa kwento po ni Harimao. Yan ang ebidensya. Itong balita. Second largest economy ang China sa buong mundo pero tagilid ngayon ang kalagayan ng economy nito. Tinawag pa ni Xi na ang nararanasan ng China ay kritikal na yugto sa kaysaysayan nito. Tayong mga nagmamasid ang nakakaalam, labis na pinagkakagastusan ng China ang pagpapalakas ng military power nito sa halip na gastusin ang salapi sa programang pagpapasigla ng kabuhayan. Ipinapakita nito ang kanyang tapang at kawalang galang sa soberenya ng ibang bansa na ang teritoryo nila ay tinatangkang kamkamin. Dapat nang palitan ng isang matinong leader, si Xi, na ang magiging konsentrasyon at mabuting diplomacy dahil ang pakikipagkaibigan sa ibang bansa ay makakatulong palakasin ang ekonomiya. Hindi po pakikipagkaibigan ang ginagawa ni Xi Jinping sa atin, kundi pagsasamantala. Nakikipagkaibigan siya, pero ang intention niya magsamantala sa atin. Hindi po hindi maaari ang ganon. Ngayon, what about yung American economy na sabi ni Harimao doon sa forum kahapon sa Quezon City, pabagsak? Ito ang latest po sa American economy. Report sa Yahoo Finance. Yan Friday, April 23. Yan The US economy is still improving. While Assam strategists warn of peak growth, the US economic recovery continues. On Thursday, the latest weekly data on initial jobless claims fell to another pandemic-era low of 547,000. This data beat Wall Street expectations and marked another improvement in what has been, to this point, the most stubbornly negative economic data point during the crisis. So sabi dyan, and when looking at broad signals on the state of the US economy, we continue to see data improving even as some strategists warn of peak growth and a more challenging time ahead for investors. Nakita ninyo? Kaya yung sabi ni Harimao na bakit daw tayo kumikiling sa China o sa Amerika, ipabagsak na yung economy niya ng Amerika, paano niya yung susuporta sa atin? Ayan siya mga kababayan. No to proxy war.
No to US BBM proxy war. Ano, may mga naoto din, no? May mga nagsasabi niya, no? No to proxy war. Diyan niya mga kababayan sinabi na yung Amerika daw, hindi man sasakloloan niya yan sa atin. Unang-una, pabankrupt na niya yung economy ng Amerika. Yung China niya, maganda yung economy. Ganon sila mga kababayan magsinungaling. Arap-arapan. They're using lies mga kababayan repeatedly para isulong po yung propaganda line ng propaganda narrative ng China. Ayan pa, pakinggan natin yung portion ng kanyang talumpati, mga kababayan. Nung namatay po yung isang sultan ng Sulu, panahon pa ng 600, kinilala pa ng mga Chino na siya ay isang matalik na kaibigan ng China at binigyan ng Heroes Korean. Hanggang ngayon po, nandun ang rebulto ng sultan ng Sulu. May pa-history pa? Na matalik na pagkakaibigan ng bansang China at ng Pilipinas. Ano ba ho talaga ang tunay na dahilan na nais ng mga Amerikanong gerahin ang China? Ang Amerika po kasi ngayon ay dumadaan sa proseso ng denial. Hindi na po nila matanggap na hindi na sila ang pinakamalakas na ekonomiya sa buong daigdig. Bankrupt na daw. Hindi na nila matanggap na sila na po at hindi na lang sila ang pinakamalakas na military power sa buong daigdig. Kung kayo po'y pupunta sa Amerika, patay na po ang ekonomiya ng Amerika. Walang kabuhay-buhay. Kala daw kabuhay-buhay. Lahat po ng establishmento, sarado na, lalong-lalo na dyan sa LA at sa California. Kung iko-compare nyo ngayon, pumunta kayo sa kahit anong syudad ng China, matindi, mahehelo po kayo. Ah. Dahil talaga naman, kung ganong kasigla ang ekonomiya ng Amerika nung nakalipas, doble pang kasigla ang ekonomiya ngayon ng China. Marami ng zombies. Marami daw zombies. Bakit po sila nais magkagera? Dahil alam po nila na ang pinakamalakas, ang pag-asa ng kanilang ekonomiya para makabangon ang kanilang defense military complex. Kapag mahina ang ekonomiya ng Amerika, kinakailangan maggera. At yan po ngayon ang pinatutupad nila para mabuhay ang kanilang defense military establishment. Humanap ng gulo, magsimula ng gera. Yan po ang ginagawa ngayon nila sa Pilipinas. Ano ba ho sinasabi nila pagdating sa hidwaan natin sa China sa West Philippine Sea? Ironclad ang kanilang commitment na poprotektahan ang Pilipinas. Pero palagi nilang sinasabi, itataguyod namin ang kalayaan ng paglalayan. Uncle Sam, hindi po freedom of navigation ang pinag-uusapan dito sa West Philippine Sea. Ang pinag-uusapan po dito, teritoryo ng Pilipinas na inaangkin ng China na hindi nyo naman po kinikilala nung mulat-mula pa. Kita ninyo, mga kababayan, yung mga propaganda ni Harimau, bankruptaan niya yung Amerika, kaya gustong makipaggira para kumita sa mga armas. Iyan po yung economy ng Amerika. US economy is still improving. China, bumabagsak. Kaya sila mga kababayan, nandito sa atin para yung resources mga kababayan ng hindi sa kanila. Pati yung hindi sa kanila, gusto nilang kamkamin po. At gusto nila manahimik lang tayo. Barkada niya tayo. Basta niya, wag ka lang papalagan niya. Kakamkami namin yan ng tahimik ka lang dapat. Kasi pag hindi niya, will be in trouble. Ganon yung ginawa mga kababayan ni Xi Jinping kay Mao Diggs. Kaya nakipag-secret agreement mga kababayan, nag-agree sa status quo sa mismong admission ni Harimau. Kanino kayo maniniwala? Sa kwento ni Harimau o sa kwento natin po dito? Yan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.